Hi everyone! Another day, another life dito sa bukid. Papasok na naman yung mga bata ng school. Itong si Aling Makulit, laging siya yung nanguhuli dito sa bahay na umalis. Sila ate at kuya nauuna na. Kapag medyo tinatanghali na nga sila, nahatid na nga dun sa sakayan ng tricycle. Tapos ako naman na yung mahuhuli dito. Magmuni-muni muna dito sa garden namin. Dalasan kasi pagkaalis ng mga bata, gustong-gusto ko talaga nagpupunta dito. Kasi hindi siya na-harvest kaagad. So yun nga, kapag tumatagal pala na hindi siya na-harvest, lumiliit tapos parang tumatanda yung itsura. Tingnan nyo. Kaya magiging punla na namin to. I-replant na ng father ko. Tatanggalan ng dahon, tapos magtitira ng mga ganyan. Yun po yung itatanim. Babawasan nga lang ng konting mga ugat. So yan. Kaya dito nga nanggagaling yung spring onions namin. Ito nga yung nagsisilbing binhi namin at hindi na yan binebenta. Akala ko nga nakapasok na lahat ng tao sa school pero andito pa rin pala si ate yan. Second year college na nga siya sa NVSU sa Bayombong. Araw-araw nga yan nagko-commute. So ayan, nakaalis na siya at ako na lang yung natitira dito. Kadalasan nga dalawa kami ng tatay ko talaga naiiwan. Kaya walang ibang magkausap kundi dalawa lang kami. Habang wala pa nga yung tatay ko, nagtimpla lang ako ng kape tapos nagpunta ako dito sa duyan. Alam nyo, pag mag-isa ako dito at wala na yung mga tao sa mga bahay, sobrang payapa lang dito dahil yung ibon, mga kulisap na nga lang yung naririnig ko. Tapos ganito yung view. Parang ang peaceful ng paligid. Tingnan nyo yung mga pananim namin. Nagsidamihan na nga rin yung mga bunga. Like itong patola. Parang kailan lang pero marami na rin palang bunga. Alam nyo bang minsan ay hindi na rin namin napapagsabay-sabay na kuhanin yung mga pananim or yung mga bunga. Nakabalik na pala yung tatay ko at balik na naman siya dun sa garden. Dahil nung araw na to at kinabukasan nga ay aalis pa kami papuntang Cagayan, ine-endorse ko na nga sa kanya yung mga seeds na bagong order. Like tong ampalayang Ilocano, string beans na galing ng Ramgo Seeds, tapos itong repack na mustasa. Nakabili din ako ng repack na sitaw, isang pack ng upo, talong na yung green yung pang pinakbet, at may mga freebies pa galing dun sa shop na pinag-orderan ko. Nagkaubusan na kasi yung mga binhi naming seeds, kaya kailangan na rin naming bumili. Lahat ng yan pala ay in-order ko lang sa Shopee. So ayan guys, ready na nga yung taniman na plat ng tatay ko. Ito yung magiging planting bed ng mustasa, sungsung, at itong mga ito, dito namin sila itatanim. But for now, mustasa muna daw, plus sungsung. Ganito pala pag hinahanda ng tatay ko yung planting bed. Actually, may nauna na nga akong video dito na natamna na ng kangkong. Late upload and late edit na naman tong video na to. Very random na talaga to. Basta nung papunta pa lang ako ng Cagayan ay ito yung itsura ng garden namin. Tapos nagulat ako pagbalik ko dito ay may tanim na at mga nagsitubuan na rin. Minsan magugulat na lang talaga ako sa tatay ko. Anyway, yung ampalaya pala namin dito ay sobrang dami na. Halo-halo dahil may balang din. Hinahayaan na nga lang naming umakyat din at makisama sa mga regular na ampalaya. Banda dito ay yung naghahaba ang sitaw pero hindi pa namin yan inuulam. Inaalagaan para maging binhi muna. Kasi sa totoo lang, ang mahal ng binhi na nabili ko. Ilang seeds nga lang pero magkano na? Bumisita pala ulit ako dito sa ampalaya naming tanim. Chinecheck ko nga yung mga bunga. Dahil nga mainit at maaraw ang panahon, ang bilis nga nilang lumaki. May puno din pala ng katuray na namumulaklak dito sa ilalim ng ampalaya. Kahit ganyan palang kaliit, namumulaklak na rin. Binisita ko na nga rin pala yung tanim naming kalabasa dito at tingnan nyo, ang dami niyang bulaklak. Yung ibang bulaklak ay may mga bunga pero maliliit pa. Yung nauna nga palang bunga, medyo malalaki na at may 2 piraso. Pero sa totoo lang, hindi ako mahilig sa bunga ng kalabasa. Ang gusto ko lang talaga sa kalabasa ay yung mga bulaklak niya. Hinahalo nga yan sa dinding namin. Nung nasa Japan pa ako ay nagtanim nga rin ako ng kalabasa at inuulam ko nga yung bulaklak niya. Yung everyday hina-harvest ko tapos nire-ref ko muna. Pagkalipas ng 3 araw na pagka-harvest, tsaka ako naman lulutuin. Kasi nga dun ay wala namang bulaklak ng kalabasa. Namasyal-masyal nga lang ako dito sa paligid. Nakita ko nga yung puno namin ng kalamansi. Parang 2 puno nga lang yata to. Alam nyo bang hitik na hitik yan sa bunga? May mga sili nga rin pala kami dito na namumunga. Tingnan nyo at maraming bunga namumulaklak pa. Ito nga yung variety ng sili na pwedeng pang tinola. Nanguha nga pala yung tatay ko ng spring onion sa pangpunla. Gaya ng in-explain ko sa una, pinuputol nga niya at tinatanggalan ng dahon, nitrim yung mga ugat at nililinis na rin. Habang naglilinis nga siya dito, tingnan nyo naman yung mga tuta namin at ang kukulit. Akala siguro ay pagkain.
Ang tataba ng mga tuta namin, no? 4 nga yan na magkakapatid. At may kanya-kanyang pangalan na ginawa si Mimi. Si Jumbo, si Siomai, si Siopaw, at si Shanghai. Yung 3 kasi ay matataba at may isang bukod tanging maliit. Yun naman ay si Shanghai. Anyway, ganito pala ulit yung ginagawa ng tatay ko. Pagkalinis niya ng sungsung, hinihimay-himay nga niya ng ganyan at ito na yung readyng itanim. Alam nyo bang may kwento din pala tong sungsung namin? Bago dumami ng ganyan, binigay nga lang pala yung pangtanim. For kasi ay nagsusupply nga sila ng katuray dun sa palengke. Tapos may vendor silang sinusuplayan na isa. Alam nyo bang binigyan lang daw sila ng puno ng sungsung? Kesa daw masira nun ay pinamigay na lang sa kanila. At yun nga yung tinanim ng tatay ko hanggang sa dumami. Tapos ngayon ang lawak na ng taniman niya ng sungsung. Akala ko nga nun binili, yun pala pinamigay lang. Gaya ng kwento ng katuray namin, mga punla at seeds na binigay lang sa tatay. Imagine nyo yun? Wala silang nilabas na puhunan, pero dahil sa sipag at tiyaga, dumami ng ganyan at naging source na nga rin ng income nila. So yan lang muna yung kwento ko ngayon. Hanggang dito na lang muna ulit. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.